ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga taong dumaraan sa ating buhay ay may kinalaman sa mga pinagdadaanan o susunod na kabanata ng buhay natin. Kailangan nating suriing mabuti kung ano nga ba ang magiging ambag nila sa paglalakbay natin. Ikaw kabarangay, naniniwala ka bang ang bawat taong dumarating sa buhay natin ay may kinalaman sa ating magiging destinasyon? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Agatha, 30 anyos, broken-hearted nitong taon lamang. Nagkahiwalay kami ng fiancé ko 1 buwan after niyang mag-propose sa akin. Ang sinabi niya ay hindi pa raw siya ready na ikasal. Naintindihan ko naman siya, Papa Dudut, at hindi naman talaga biro ang pagpapakasal dahil bukod sa gastusin, kailangang paghandaan din ang pakikisama habang buhay sa taong pinili mong pakasalan. Sinabi ko sa fiancé ko na pwede naman naming i-postpone ang kasal. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi siya agad nakaimi kaya alam kong meron pa siyang ibang iniisip. Tama nga ako, Papa Dudut. Dahil nung tinanong ko siya kung meron pa siyang gustong mangyari ay agad siyang nakipaghiwalay sa akin. Kinagulat ko yon, Papa Dudut, akala ko ay ayos lamang kaming dalawa. Nagtaka ako at sinabing bibigyan ko siya ng 2 linggo para makapag-isip at mapag-isa. Baka kasi nabigla lang siya dala ng takot sa pagpapakasal. Baka naman kasi ayaw niyang tapusin ang relasyon namin. Umayag naman siya at umaasa kong makakahinga ang utak niya sa 2 linggong yon. Kaya lang after 2 weeks ay tuluyan namang nagkaroon ng pahinga at tuldok ang relasyon naming dalawa. Sinabi niyang ayaw na raw niya akong makarelasyon. Tinanong ko kung bakit at sinabi niyang gusto niyang subukang mamuhay ng mag-isa. Dahil simula raw 15 years old ay hindi na niya nasubukang mabakante dahil palagi siyang nakikipagrelasyon. Nasaktan ako, Papa Dudut. 3 taon ng relasyon namin kaya sinubukan kong ipaglaban yon pero panay lang ang iling niya. Hindi raw muna siya makikipagrelasyon sa kahit na sino dahil gusto niyang matutong mamuhay ng walang ibang inaasahan. Wala rin naman akong nagawa, Papa Dudut, kahit naman gusto ko noon na ituloy namin ang relasyon ay mukhang ayaw na niya talaga. Kaya after ng hiwalayan namin ay nag-impake ako kaagad para magbakasyon. Walang plano kung saan. Basta isang gabi ay dinala ko na lamang ang sarili ko sa isang bus terminal at doon na lamang nagdesisyon kung saang lugar ko pwedeng hilumin ang sarili ko. Sa bus terminal na yon ay nakilala ko ang porter na si Banjo. Mas bata siya ng 5 taon sa akin, Papa Dudut. Hello ma'am, porter po ako. Banjo po pala. Papatulong po kayo sa bagahe nyo? Hindi na. Kaya kong dalhin ng sarili kong bagahe. Hugot ba yan? Anong hugot? Sinagot ko lang ang tanong mo. Akala ko kasi hugot. Kasi mukhang ang bigat ng dinadala mong bagahe. Hugot ba yan? Nakuha mo. Saan ba ang bus na sasakyan mo? Para ihatid na kita. Kahit magkano lang ang iabot mo. Pangkain lang. Iabot? Huh! Siniguro ko namang naiabot ko sa kanya lahat ng kailangan niya para maging masaya siya. Mukhang hindi ako makakatulong sa bagahe mo ngayon. At wala naman akong balak magpatulong kasi kaya ko ang sarili ko. Ang bigat ng pinagdadaanan mo. Okay lang bang sa iba ka na mag-alok magbuhat? Kasi kailangan ko na mapag-isa ngayon. Tutulungan lang naman kitang buhatin ang bagahe mo. Ayaw kong umasa sa tulong ng iba para sa pinagdadaanan ko. Thank you na lang. Ang ibig kong sabihin, yung mga literal na bagahe o bagyong bubuhatin ko. Tulong mo na rin sa akin
para may pangkarinderya ako mamaya. Hindi ko pa nga alam saan ako pupunta. Yun lang. Dapat nagplano ka muna bago ka nag-empake at pumunta dito sa bus terminal. Sana napagplanuhan ko na rin kung saan pupunta yung relasyon ko para hindi ako naliligaw ngayon. Si ma'am naman, hindi ko napaghandaan yung mga hugot mo. Hindi rin ako handa nung iniwan niya ako. Sa ganda niyong yan, iniwan pa kayo? Luma na yung pick-up line na yan. Di napapasa sa akin yan kung nagbabalak kang landiin ako. Sarado ng puso at panty ko. Bakit biglang may nagsasarang panty? Ang bala ko lang naman kumita ng pera kapag nabuhat ko na yung mga bagahe mo. Pues malulugi ka sa akin kasi bala kong sarilinin lahat ng bagahe ko. Sabi mo eh. Ay, saan ba magandang pumunta ngayon para magbakasyon? Sakay ka ng taxi. Tapos, saan pupunta? Umuwi ka muna ng bahay mo kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sino ka para utusan akong umuwi? Hindi ka naman inuutusan. Nagsasuggest lang kasi nagtanong ka rin naman. Hindi mo naman kailangang umalis kung hindi ka pa ready. Eh bakit siya? Bigla na lang umalis sa buhay ko kahit hindi pa ako ready. Paano may papaliwanag sa akin yon, ha? Paano ko ipapaliwanag? Eh di naman ako nang iwan sa'yo. Sa kanya ka maghanap ng paliwanag, wag sa akin. Porter lang ako. Parehas kayong mga lalaki. Nadamay na naman kaming lahat. Kung isang lalaki lang ang may kasalanan sa'yo, siya lang ang sisihin mo, ma'am. Wag mo naman kaming idamay lahat. Eh di sorry. Ikaw kasi. Magsusorry na nga lang, kailangan galit pa. Mga babae nga naman. So ako hindi ko pwedeng lahatin ng mga lalaki. Pero ikaw pwede. Eh di sorry. Pakibuhat mo na tong mga bagahe ko. Papayag ka rin palang magpatulong sa mga bagahe mo. Ayaw mo ba? Pwede ako maghanap ng ibang porter. Gusto ko, syempre. Saang bus ka ba sasakay? Sa taxi ako sasakay. Uuwi na lang ako. Napailing na lamang si Banjo sa sinabi ko, Papa Dudut. Inirapan ko siya para makita niyang hindi niya ako pwedeng asarin. Siya na rin ang kumuha ng taxi para sa akin at siniguro niya ang taxing masasakyan ko ay hindi magpapadagdag ng bayad. Kilala na pala siya ng mga taxi driver doon at binitbit na niya ang mga bagahe ko at sinakay sa taxi. Inabutan ko siya ng pera pero tinanggihan niya. Regalo na lang daw niya sa akin ang pagtulong niya sa bagahe ko noon. Sa susunod na lang daw ako magbayad kapag sigurado na akong sasakay ng bus. Tipid naman ang ngiting ibinigay ko sa kanya. Sinarado na niya ang pintuan ng taxi at saka kumaway sa akin na parang alam niyang magkikita kaming muli. Alam kong nakamasid pa rin siya habang umaandar ang taxi na sinakyan ko. Nung nakalayo na ang taxi ay saka ako lumingon sa bus terminal, Papa Dudut. Napabuntong hininga na lamang ako dahil parang nasayang ang effort ko na mag-impake at magtungo sa bus terminal pero hindi naman pala ako matutuloy na magbakasyon. Pero tama naman si Banjo. Mas magandang umuwi na lang muna ako kung hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Kaya pagka-uwi ko ng bahay ay ibinaba ko na lamang ang mga bagahe ko sa sala at saka nilabas ang notebook ko mula sa isang tukador. Naglista ako ng mga lugar na pwede kong puntahan. Inisa-isa ko ang mga lugar na yon para makita kung makakatulong ba yon sa pag-move on ko. Hanggang sa nakapili na ako ng pupuntahan ko. Napangiti ako. Nag-research ako sa lugar na yon at inayos ko ang lahat ng kailangan. At nung natapos na ako ay nagpalit lamang ako ng pantulog at natulog na sa sala. Inalarm ko ang cellphone ko at agad akong nakatulog para makumpleto pa ang 8 oras na pahinga ko. Pagkagising ko ay nagmadali na akong maligo at nagbook na ng masasakyan pabalik ng bus terminal kung saan ay nakita kong muli si Banjo, Papa Dudut. Ma'am, welcome back. Ano na naman ba? Hindi pa ba tapos ang pagtataray mo sa akin? Libre na nga yung pagbuhat ko ng bagahe mo kagabi ah. Binabayaran kita, ayaw mo naman. Suklian mo na lang ako ng kabaitan. Di naman ako kaaway. Ewan ko sa'yo. Alam mo na ba kung saan ka pupunta? Oo,
sa Quezon. Dun sa dulo yung mga bus papuntang Quezon. Pero mamaya pang 2:00 yung susunod na biyahe. Maghihintay pa ako ng 2 oras? Hindi mo ba chinek yung schedule ng bus bago ka pumunta dito? Hindi. Ayun lang. Kung gusto mo habang naghihintay ka, pwede tayong magkwentuhan muna. Bakit kaya hindi ka na lang magbuhat ng bagahe ng ibang tao para kumita ka pa? Tapos na ang trabaho ko. Pauwi na nga ako kaso nakita kita. Mas maigi kung umuwi ka na lang. Kaya ko na to. Minsan kapag sinasabi nating kaya natin, ang gusto talaga nating iparating sana matulungan tayo. Ganun ka ba, ma'am? Ma'am? Agatha ang pangalan ko at hindi ako ganun. Hindi ko talaga kailangan ng tulong mo. Kung hindi mo naman pala kailangan ng tulong ko, ako na lang ang tulungan mo. Wala pa kasi yung kaibigan ko na susundo sa akin para rumakit. Baka lang ha. Kung hindi naman mahirap para sa'yo baka pwedeng magkwentuhan muna tayo. Anong pagkukwentuhan natin hindi naman tayo magkakilala? Ayun nga ang maganda ron. Hindi tayo magkakilala kaya marami tayong pwedeng mapagkwentuhan. Sabihan mo ako ng mga bagay na hindi ko pa alam. Ganun din ang gagawin ko. Ay, pasalamat ka na lang talaga at wala pang sasakyan kong bus. Payag ka na? Baka mamaya bigla kang maningil Hindi na to kasama sa trabaho ko bilang porter. Gusto lang kitang makilala. Naku, alam ko na yan. Paraan yung mga lalaki yan para malaman kung may pag-asa kayo naligawan ng isang babae. Hindi mananalo yung linyahan na yan sa akin, Banjo. Hindi. Wow, nakakakilig. Natatandaan mo pa pala ang pangalan ko. Isang beses ko lang sinabi sa'yo kagabi Matandain akong tao. Lahat naaalala ko. Ang hirap mo palang maging karelasyon? Baka bawat kasalanan ng karelasyon mo, naaalala mo pa siguro. Kung ayaw nilang may naaalala ko, wag silang gumawa ng kasalanan sa akin. Tao lang naman at nagkakamali. Tao lang din ako at nakakaalala. At nasasaktan kapag may naaalala. Pwede bang malaman kung bakit ganyan ka umugot? Mukhang bago lang ang sugat mo Parahan mo na nga ako ng taxi. Sabi ko naman sa'yo, tapos na kanina pa yung trabaho ko Babayaran ko OT mo. Parahan mo na lang ako ng taxi at tulungan mo akong bitbitin tong bagahe ko. Teka, may nasabi ba ako? Wala. Ako ang may nasabi. Kaya please, parahan mo na ako ng taxi para makauwi na ako. Nagulat si Banjo sa sinabi ko. Nanginig ako noon at gusto nang makauwi kaagad. Nakapara naman agad ng taxi si Banjo at saka tinulungan akong buhatin ang mga bagahe ko, Papa Dudut. Inabutan ko siya ng 50 pesos pero tinanggihan niya at sinabing tapos na ang trabaho niya. Initian niya ako at saka kumaway sa akin habang papalayo ang taxi, Papa Dudut. Sa taxi na ako kumalma at sa taxi na rin ako maluwag na nakaiyak. Hindi naman ako napansin ng taxi driver dahil nakatutok siya sa kausap niya sa kanyang cellphone. Mabuti na lamang at yon ang nasabi ko sa sarili ko. Tinapos ko kaagad ang iyak ko bago pa bumigat ang daloy ng trapiko dahil baka mapansin ako ng taxi driver na maghahatid sa akin pauwi ng bahay. Ang mahigit 30 minuto bago ako makarating ng bahay, pagkabukas ko ng pintuan ay agad kong ibinagsak ang mga bagahe ko sa sala. Binagsak ko na rin ang katawan ko sa sofa at doon ay pinagpatuloy ang pag-iyak ko na nabitin sa loob ng taxi. Hindi ako okay, yon ang katotohanan. Pinilit kong magbakasyon kahit na hindi ko sigurado ang pupuntahan at hindi plansyado ang lahat. Naging impulsive ako dahil gusto ko lang matakasan ang bigat at sakit na nararamdaman ko sa hiwalayan namin ng fiancé ko. Wala pa man din sa mga malalapit na tao sa buhay ko ang nakakaalam ng hiwalayan namin. Mag-isa kong ginagapang ang paghilom ng sugat ng puso ko. Pero paano ko nga ba yon hihilumin ng mag-isa? Gayong sa puso ko ay gusto ko nang may makasama. Sa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman natuloy ang bakasyon na gusto ko. Bakasyon na sana ay makakatulong para sa akin na makahinga. Siguro ay hindi pa lang din ako handa talaga, Papa Dudut, lalo na't parang may nasundot si Banjo sa puso ko habang magkausap kaming dalawa. Ayoko pang kumprontahin ang nararamdaman ko pero
Sa tuwing nakakausap ko si Banjo ay parang may nagtutulak sa akin na gawin yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tuwing broken-hearted ako ang paglayo sa bahay ko para makapagbakasyon. Sa iba't ibang lugar ang takbuhan ko. Nakailang beses din akong nasaktan at ilang beses ko na rin pong napatunayan ang galing ng pagbabakasyon sa malayo para maghilom ang mga sugat. Madalas kapag ginagawa ko yon dati ay umaayos ang pakiramdam ko. Hindi man 100% pero alam kong nabawasan na ang sakit at kaya ko nang makagalaw muli. Pero hindi yun naging ganon kaposible after ng hiwalayan namin ng fiancé ko, Papa Dudut. Gustuhin ko mang magbakasyon noon pero parang may puwersang pumipigil sa akin para manatili sa bahay ko at huwag nang umalis pa. Ayaw ko namang manatili sa bahay ko dahil nakakabaliw ang kalungkutan, Papa Dudut. Hindi pa rin ako nakapagtatanggal ng mga gamit ng ex-fiancé ko para roon. Parang wala akong lakas para gawin yon. Nihawakan nga ang mga yon ay hindi ko magawa dahil para akong napapaso sa bawat alaala na nakadikit doon. Kaya kating-kati ako na makaalis sa bahay. Kung yon ang pinaka-posibleng paraan para hindi ko na kailangang maalala ang mga sakit. Sinubukan ko ulit, Papa Dudut, na makalabas ng bahay para makapagbakasyon. Sinuguro kong may masasakyan na kaagad-agad at nag-book na ako ng online ticket papunta ng Pangasinan. Nakapag-book na rin ako ng hotel at naplano ko na mag-beach na lamang sa isang liblib na resort sa Pangasinan. Natuwa ako at pinalitan ko ang mga ibang damit ko sa loob ng bagahe ko. Pinalitan ko ng pangdagat. Matapos yon ay nagmadali na akong maligo at saka pumunta sa bus terminal. Sa kabilang side lamang yon ng terminal na una kong pinuntahan kung saan ko nakilala si Banjo. Napaisip ako kung sino kaya ang porter na mangungulit sa akin tulad ng ginagawa ni Banjo. Ganon din kaya ang ugali ng mga porter doon. Hindi ko alam kung bakit naisip ko si Banjo ng mga oras na yon. Hindi naman ako interesado sa kanya, hindi ako nagkaroon ng kahit konting crush. Hindi siya ang type ko, sabi ko sa sarili ko. Natapos ang pag-iisip ko kay Banjo nang ibaba na ako ng taxi sa mismong terminal kung saan nandoon ang mga bus na babiyahe papunta ng Pangasinan, Papa Dudut. Uy, Agatha! Banjo! Anong ginagawa mo rito? Porter! Di ba sa kabilang terminal ka? Kapag Huwebes, dito ako. Mas maraming bumabiyahe papunta ng Pangasinan kapag Huwebes. Sinundan mo ko eh. Ay hala, paanong sinundan? Hindi ko nga alam kung saan ka nakatira at kung saan ka pupunta. Pangalan mo lang ang alam ko tungkol sa'yo at ang 2 itim na bagahe mo. Siguro kinuntsaba mo yung mga taxi na nasakyan ko, no? Sa kanila ka nagtanong tungkol sa bahay ko. Uy, ang praning. Bakit ka ganyan? Sobra namang lala ang nagawa ng ex mo para magkaroon ka ng ganyang trust issues? Hindi mo talaga ako sinundan? Mabutasan man yung shorts mo? Hindi, nagtatrabaho lang ako. At para sabihin ko sa'yo, matagal nang may butas ang shorts ko. Okay, tulungan mo na ako sa mga bagahe ko. Yes ma'am, anong bus ka? Biyaheng Pangasinan, yung aalis ng 1 p.m. Bus 2305 ba yan? Oo, tama. Naku, nasiraan yung bus na yan. Kanina pa inaayos pero alanganin. Niloloko mo ba ako? Kausapin mo yung dispatcher. Andun siya sa gawing kanan. Yung nakasombrero ng pula. Kanina pa siya niraratrat ng mga pasahero na kasabay mo sana sa biyahe. Paano na to? Hindi na naman ako matutuloy magbakasyon? Baka ilipat lang kayo sa ibang bus, pero ibang oras na yon. Huwebes kasi ngayon, tapos holiday pa bukas. Maghihintay na naman ako. Meron ka pa rin namang masasakyan. Maghihintay ka lang siguro. May tinatawagan na silang bus na pabalik na rin dito sa terminal. Bakit ba parang ayaw ng universe na magbakasyon ako? Hindi ako maalam sa trabaho ng universe pero hindi kaya senyales na to para sabihin sa'yo na
Hindi pa to yung tamang oras para umalis ka? Bakit naman ako pipigilan ng universe na umalis? Baka ayaw niya na takasan mo ang problema mo. Paanong tinatakasan sinusolusyonan ko nga tong lungkot ko? Tinatakasan mo yung lungkot mo? Hindi mo ba kayang kumprontahin at iproseso muna ang nararamdaman mong lungkot? Ano to? Talk to Papa ng Barangay LS? Kailangan payuhan ako? Tinutulungan lang kitang maintindihan yung mga senyales na binabato sa'yo kamo ng universe. Pass. Ayoko ng ganitong usapan. Minsan, kailangan lang natin ang kausap kapag nalulungkot tayo. Para hindi na kailangan tumakas. Hindi na kailangan umalis. Diba? Hindi kasi ganyan ang paniniwala ko. May kanya-kanya tayong paraan para makawala sa lungkot. Pagbabakasyon ng sakin at hindi maghanap ng makakausap. Suggestion lang naman. Baka kasi hindi na umuubra yung nakasanayan mong paraan para makawala sa lungkot. Try mo rin yung bago. Baka yun ang gustong iparating sa'yo ng universe. Pakuha na lang uli ng taxi. Hindi ka na maghihintay ng panibagong bus? Matapos mo akong sermonan sa dapat kong gawin sa buhay ko, nawala na ako ng gana na maghintay ng bus. Hindi naman masama ang intensyon ko. Alam mo minsan, maganda na gawin mo na lang yung trabaho mo bilang porter. Ginagawa ko naman. Tinutulungan kita sa bagahe mo. Ibang bagahe ko yung gusto mong pakialaman. Sure ka na bang hindi ka na maghihintay ng bus? Ikuha mo na lang ako ng taxi. Ngayon na. Papa Dudut, hindi agad nakakuha ng taxi si Banjo. Kaya natagalan akong kasama siya sa bus terminal. Panayang tingin ko sa mga bus na nasa loob ng terminal at nag-aalangan ako kung itutuloy ko bang maghintay ng bus o mas magandang umuwi na lamang ako. Baka nga naman kasi may gustong iparating sa akin ng universe sa kung bakit laging nauudlot ang mga biyahe ko. Sa huli nakapag-decide akong umuwi na lamang. Pagkatapos noon ay nakakuha na ng taxi si Banjo. Tinulungan niya ako sa bagahe ko at nilagay yon sa tabi ko pagkasakay ko ng taxi. Ngumiti lamang siya sa akin at inabot ko ang 100 piso sa kanya pero tinanggihan niya. Pasorry na lang daw niya para sa akin kung nagalit man ako sa mga sinabi niya. Hindi ko na rin pinilit pang kunin niya ang pera dahil nagmamadali na noon ang taxi driver na makaalis bago pa maipit sa matinding trapiko. Mabilis namang nakaalis ang taxi at sa paglayo noon ay saka ko nilingon ang pwesto ni Banjo. Andun pa rin siya at nakatingin sa taxi na sinakyan ko. Pagka-uwi ko ng bahay, para akong nanghina. Nag-overthink kasi ako sa pinag-usapan namin ni Banjo. Hindi ko talaga akalain na isang porter ang makakapagpalito sa isipan ko. Ibang klase itong si Banjo. Naligo ako at nagpalit ng pantulog at nawawala kasi kahit papaano ang lungkot ko kapag nakapagsusuot ako ng pajama. Naganda ako na makakain ko mula sa refrigerator at iginilid ko ang aking mga bagahe. Habang mina-microwave ko ang aking pagkain ay inayos ko ang binukong hotel sa Pangasinan para i-reschedule ko yon. Tinanong ako ng receptionist kung ano raw ang araw na i-reschedule ang nabukong kwarto. Hindi ako kaagad nakasagot. Sa unang pagkakataon nga ay hindi ako naging sigurado kung kailan ko kailangan ng bakasyon. Sinabi kong tatawagan ko na lamang silang muli at pagkatapos noon ay napaiyak na lamang ako. Hindi na rin ako nakakain pa dahil sa unang pagkakataon ay hinayaan ko ang sarili kong maging totoong malungkot. Pagkatapos kong umiyak ay naghilamos ako at saka binitbit ng pagkain ko mula sa microwave at saka pumara ng taxi. Nagpahatid ako sa bus terminal. Agatha, bakit bumalik ka? May pinainit akong ulam sa microwave. Tapos? Babiyahe ka na ba? Asan ang mga bagahe mo? Hindi ako babiyahe. Gusto ko lang i-share sa'yo tong pinainit kong bulalo. Ayokong masira sa ref, kaya dapat makain na to. Tama rin naman. Mahilig ka ba sa bulalo? Kapag malamig ang panahon at kapag nasa inuman. Hindi ako umiinom. Hindi rin malamig ang panahon ngayon. Gusto mo pa rin ba ng bulalo? Kung ibibigay mo, bakit naman hindi?
Saan mo pwedeng kainin dito sa terminal? Mahirap nang matapunan ng sabaw ng bulalo. Tara ron sa gilid. Walang masyadong pumipwesto ron. Tara. Sige. Ikaw ba tong nagluto ng bulalo? Ha? Hindi. Binili ko lang. Hindi na kasi ako nakakapagluto nitong mga nakaraan. At bakit hindi ka nakakapagluto? Kasi busy ako na inaayos yung mga biyahe ko. Pero hindi ka naman nakabiyahe. Hindi ka naman tumutuloy. Kasi... Gusto mo pa rin bang bumiyahe? Pwedeng ako ang pumila para sa tiket mo. Para makauwi ka pa at makuha ulit yung bagahe mo. Saan mo ba gustong pumunta? Sa Pangasinan pa rin ba? Malapit din daw yun sa La Union. Pwede ka rin dun magbakasyon. Gusto kong payagan yung sarili kong maging malungkot. May maitutulong ba ako? Palungkutin mo ko. Ha? Iparamdam mo sa akin na hindi naman masamang maging malungkot. Na hindi dapat tinatakasan yon. Agatha, ayos lang maging malungkot. Bakit ba pakiramdam ko pinagdadamutan ko ang sarili kong makaramdam ng lungkot? Siguro kasi yan ang paraan mo para protektahan ang sarili mo. Pero kailangan kong maging malungkot, di ba? Kasi tao ako at may pinagdadaanan. Pwede bang malaman kung ano yung pinagdadaanan mo? Hindi ko pa kayang sabihin sa'yo yan. Pero malungkot ako. Ito lang ang kaya kong sabihin sa'yo sa ngayon. Irerespeto ko yung desisyon mo na wag sabihin sa akin kung ano man yung nagpapalungkot sa'yo. Alam mo, lagi kong tinatakasan ang lungkot. Tuwing broken ako, tatakbuhan ko ang lungkot. Magpapakalayo-layo ako hanggang sa mawalan na ako ng koneksyon sa lungkot. Bakit ngayon ayaw mong magpakalayo-layo ulit? Ilang beses mo na akong nakita na hindi natuloy sa bakasyon. Baka sign na talaga to na hindi pagtakas ang solusyon. Ano pala? Baka hindi ko naman kailangang lumayo. Kailangan ko lang ng malalapitan. Malalapitan? Makakausap? Oo, parang ikaw. Baka hindi bakasyon ang kailangan ko. Baka kailangan ko lang talaga ng kausap. Tulad ng sinabi mo dati. Balang araw kaya masasabi mo sa akin kung bakit ka nasaktan? Kung bakit ka tumatakas? Siguro. Pero sa ngayon, gusto ko lang may masabihan na tanggap kong malungkot ako. Nakakatuwa. Nakakatuwang malungkot ako? Hindi. Nakakatuwang hindi ka na nagpapanggap. Salamat nga pala rito sa bulalo mo ha. Ang init ng sabaw. Ganun ba talaga kapag pinainit sa microwave? Matamis ang ngiti ni Banjo na nagpasalamat sa akin, Papa Dudut. At pagkatapos noon ay nagpaalam siya kung pwedeng higupin na niya ang sabaw dahil natutuyo na raw ang lalamunan niya. Natawa na lamang ako at hinayaan siyang namnamin ang bulalo na binigay ko. Maraming tao sa paligid namin, mga taong nagmamadali, mga taong nagagalit, mga taong naliligaw at mga taong hindi mapakali. Kami naman ni Banjo ay nasa gilid lamang. Umambon at lahat pero hindi kami natinag sa pwesto namin. Nakwento ko sa kanya mga nangyari sa mga nauna kong ex maliban sa ex-fiancé ko. Saka na, sabi ko. Ang mga sugat na gumaling na ang siyang kaya ko lamang sabihin sa kanya. Nagtanong si Banjo kung totoong gumaling na ba ang mga sugat ko. Napaisip ako, baka nga kaya hanggang ngayon nauulit ang sakit dahil hindi ko magawang totoong hilumin ang pinagmulan ng una kong sugat. Baka kasi lumipas lang ang mga araw at mga nararamdaman ko pero hindi nagamot ang sugat ko. Sa pag-uusap namin ni Banjo ay maraming mga bulong sa sarili ko. Mga bulong na hindi ko nagawang pakinggan dati dahil mas ginusto kong malunod sa ingay ng pagtakas. Mga bulong na gusto nang sumigaw pero pilit kong tinakpan ng bibig, wag lang ipaunawa sa akin na may kailangan akong ayusin. Ang dami kong tinakasan na dapat kong daanan lalo na ang kalungkutan. Sa takot na makaramdam muli ng kirot, mas pinili kong wag pakiramdaman ang lungkot. Tumakbo ako, tumakas ng paulit-ulit
Hindi pala yon ang tama. Sa pag-uusap namin ni Banjo ay marami mga bulong ang tuluyan ng nakawala, Papa Dudut. Handa na ako. Handa na akong makinig sa maliit na boses sa gitna ng pagkatao ko. Ang boses na siyang magtuturo sa akin sa kung paano ko ba gagamutin ang sugat na tinatakpan ko lamang pansamantala pero ayaw ko namang hilumin. Kaya mas lalong lumalala, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ako sa pagpunta sa bus terminal hindi para magbakasyon para tumakas kundi para hanapin si Banjo at makausap. Tinataon ko na bibihira ang tao sa terminal para hindi naman ako makasagabal sa kanyang trabaho. Siyempre, inaabutan ko pa rin siya ng pera. Nung una ay tinatanggihan niya pero nagpupumilit ako. Alam kong malaking abala ang patuloy kong pagpunta roon. Kinuha naman niya at nagpasalamat. Sinabi niyang kailangan din talaga niya ng pera. Hindi naman na niya kailangang magpaliwanag. Lahat naman ng tao ay kailangan ng pera. Magkakaiba lang ng halaga ng pera ang kailangan natin. Marami kami napag-usapan, Papa Dudut. Sa totoo lang ay marami ako nasabi sa kanya na hindi ko nagawang sabihin sa iba. Na kahit sa mismong sarili ko ay hindi ko magawang ikwento. Sa tuwing pinupuntahan ko nga siya ay lagi akong may daladalang pagkain na binibili ko sa karinderya. Naka-plastic labo pa at mainit. Yun daw kasi ang gustong pagkain ni Banjo. Laging 2 ulam na naka-plastic labo ang ibinibigay ko sa kanya. Hindi rin siya kumakain ng kanin kaya sapat na sa kanya na pabakin ng ulam mula sa plastic. Dinadagdagan ko na rin ng soft drinks ang libre ko para sa kanya. Lagi nga siya nagpapasalamat sa akin dahil nakakatipid na siya sa pagkain maghapon. At hindi niya alam, mas nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa pagsama niya sa akin sa mga panahong hinahayaan ko na ang sarili kong maging malungkot. Isang maulang hapon ng Martes. Walang masyadong tao sa terminal kaya maraming oras si Banjo para makipag-usap sa akin. Dinala niya ako sa pahingahan nila ng mga kapwa niya porter. Maraming mga folding bed doon dahil karamihan daw sa mga porter ay doon na nakatira sa terminal, Papa Dudut. Thank you ulit sa ulam ha. Walang anuman. Talaga bang ayaw mo ng kanin? Nanawa na ako sa kanin. Paanong nanawa? Hindi naman kasi ako lumaking mayaman. Lumaki ako sa maliit at liblib na probinsya. Mahirap dayuhin at mahirap mag-angkat ng pagkain. Kaya puro bigas at kamoteng kahoy lang nakasanayan namin kainin. Araw-araw? May mga araw naman nun na nakakatikim kami ng ulam. Pero kapag nakakabenta lang 1 beses sa 1 taon ng abaka ang tatay ko. 1 beses lang sa 1 taon? Mahirap kumuha ng abaka. Lalo't marami ng bundok ang nakakalbo sa probinsya namin. Kaya maswerte na ang mga magsasaka ng abaka sa amin kapag nakakapag-ani sila ng 1 beses sa 1 taon. Parang ang hirap naman yan. Mahirap talaga, pero tinanggap na lang sa amin ang ganong kapalaran. Kaya ka ba napadpad dito sa Manila? Isa yun sa mga dahilan ko. Saka gusto ko rin talaga makatikim lagi ng ulam. Kaya nga unang beses na nakatapak ako rito sa Manila, bumili agad ako ng ulam na naka-plastic labo sa karinderya. Anong ulam naman yun? Adobong baboy. Ang sarap nung nagmamantika pa yung sabaw. Mas masarap sana yun kung naipares mo sa mainit na kanin. Mas lalo mo magugustuhan yung nagmamantikang sabaw. Lalo kung medyo basa pa yung kanin. Sabi ko nga sa'yo, nanawa na ako sa kanin. Kaya pinagbigyan ko naman yung sarili ko na makatikim ng ulam. Tapos na ako sa kanin. Kailan ka kaya uli kakain ng kanin? Kapag kaya ko nang bumili ng kanin at ulam ng sabay. Sa ngayon, isa-isa lang muna. Sa ngayon, ulam muna. Sabi ko naman sa'yo, pwede naman kitang bilan eh. Ayos lang ako. Mas gusto kong manawa muna sa ulam.
Pag nakaipon na ako ng malaki, mananawa na rin ako sa ulam at sasabayan ko na yun ng kanin. Hindi mo ba kasama ang pamilya mo na pumunta dito sa Manila? Hindi, takot sila. Naisip nilang marami nang nag-aagawan ng kabuhayan dito sa Manila. Kaya bakit pa raw nila isisingit ang sarili nila? Baka maging mas maganda ang buhay nila rito. Hindi natin alam. Hindi naman naging maganda ang buhay ko rito. Kaya tama sila. Sorry. Hindi mo naman kasalanan na mahirap kami. Nakipagsapalaran lang talaga ako rito sa Maynila kasi gusto ko na makatikim ng ibang pagkain. Nagawa ko naman. Masaya na ako ron. Ang bilis mo palang maging masaya, no? Sana all. Siguro kapag nasanay kang laging wala, tapos nagkaroon ka ng konti, ang laking bagay na yun para sa'yo. Nabubuhay na ang pag-asa ko kahit papaano. Alam mo, ang lalim mong tao, no? Mas matanda ko pero mas marami pa akong natututunan sa'yo. Pinatanda siguro ang isipan ko ng panahon at pagsubok. Pero naging ganito na lang din talaga ako mag-isip at magsalita dahil sa mga librong binabasa ko. Mahilig kang magbasa ng libro? Oo, madalas naiiwan sa mga bus at hindi na binabalikan. Binibigay na sa akin. Yun ang binabasa ko bago matulog sa gabi. Marami ako natututunan. Nakakatuwa naman. Pero mas marami akong natutunan sa mga tao kaysa sa mga libro. Paano? Dito talaga sa bus terminal na to ako natuto. Para akong nasa malaking eskwelahan. Parang nakapagtapos na rin ako sa kolehiyo. Bawat nakakausap ko na pasahero, painante, driver o dispatcher, lahat sila may naituturo sa akin sa buhay. Kahit di naman nila sinasadya. Kailangan ko lang silang obserbahan. Naniniwala kasi ako na lahat ng bagay o tao sa mundo pwedeng maging guru mo. Ang lalim talaga. Ako, may natutunan ka ba sa akin? Natutunan ko na hindi masamang humingi ng tulong kung hindi na kaya. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Banjo Papadudut. Hindi ko man direktang hiningi ang tulong niya sa problema ko pero sa pananatili niya sa tabi ko ay malaking sagot na yon na kinailangan ko nga ng tulong niya. Hindi niya ako tinanggihan sa bawat pag-aaya ko sa kanya ng kwentuhan kahit sabihin pang pwede na akong makaistorbo sa trabaho niya. Hinayaan niya ako. Alam niyang kailangan ko ng tulong niya at masaya siya na nagpapaubaya para masamahan ako sa mga panahong nalulungkot at bigo ako. Hindi na rin umimik noon si Banjo at nagkasya na lamang siyang papakin ng ulam sa plastic labo. Ako naman ay nakatingin sa kawalan at iniisip kung ano nga ba ang susunod kong gagawin sa buhay ko. Oo, at naproseso at natanggap ko na ang mga sugat at lungkot ko. Pero pagkatapos noon ay ano na ang kasunod? Yon ang nasa isipan ko noon. Ang kalungkutan ay napalitan ng kalituhan. Saan nga ba ako patungo? Hindi ko naman na inabala pa si Banjo sa mga ganong tanong ko. Masyado na siyang maraming bitbit para abalahin ko. Sa pag-iisip ko ng dapat gawin, ilang araw akong hindi pumunta sa bus terminal para kitain si Banjo. Wala rin kaming ibang naging komunikasyon. Inabala ko ang sarili ko para matutunan ko pa ang maraming bagay na makakatulong para hindi na ako umulit pa sa mga pagkakamali ko sa nakaraan. Nung handa na ako, nilabas ko ang bagahe ko at nilagyan muli ng mga damit na kailangan ko. Sa unang pagkakataon ay magaan lang ang bagaheng dala ko. Dinala ko lang kasi yung kailangan ko. Nagmadali na akong umalis para pumunta ng terminal at excited na akong makita noon si Banjo para ikwento sa kanya na handa na akong magbakasyon. Hindi para tumakas kundi para huminga. Natagalan bago ako nakarating sa bus terminal dahil sa tindi ng trapiko. Pero hindi no nasira ang saya sa puso ko. Pagkababa ko ng taxi ay hinanap ko kagad si Banjo. Kailangan kong ibalita kay Banjo na handa na akong muling maging masaya. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng isang bus. Nakapantalon at nakasapatos. May hawak na bagahe. Mukhang mas mabigat kesa sa akin pero kayang-kaya niyang dalhin yon.
Nilapitan ko siya, Papa Dudut. Mukhang mabigat ang dala mong bagahe ah. Agatha! Ang tagal kitang hindi nakita. Kumusta? May mga inasikaso lang sa buhay. Mukhang magaan niyang bagaheng dala mo ngayon ah. Matutuloy ka na bang magbakasyon? Oo, handa na akong maging masaya uli. At tama ka, magaan nga ang dala kong bagahe ngayon. Dala ko lang kasi kung ano yung kailangan. Masaya ako para sa'yo. Anong balita sa'yo? Day off mo ba ngayon? Nakaporma ka ah. Hindi ako sanay na makita kang nakapantalon at sapatos. Bagay sa'yo. Regalo lang sa akin to nung isang driver na tinutulungan ko rito. Magsuot ka lagi ng ganyan. Bagay talaga sa'yo. Nako, hindi ako sanay sa sikip ng pantalon. Mas nakakagalaw ako sa maluwag na shorts na may butas. Saka lang ako magsusuot ng ganito kapag may importanteng mangyayari. So merong importanteng ganap sa'yo ngayon? Oo, halata ba sa bagay na dala ko? Napansin ko nga una pa lang na parang nabibigatan ka dyan sa bagahe mo. Kailangan mo na tulong? Nako, hindi na. Gusto kong masanay na bitbit ko ang sarili kong bagahe kahit gaano pa to kabigat. Mamaya lang, tingnan mo. Gagaan na rin to. Masasanay na rin ako. Saan ba kayo pupunta ng bagahe mo? Sa Calapan, Mindoro. Uy, papunta rin ako ng Mindoro. Pero sa Puerto Galera. Marami raw kasing afam doon. Baka makaswerte. Joke. Oh, sabay na pala tayo pumunta ng Batangas. Oo nga no. Batangas muna tapos sasakay ng ferry papuntang Mindoro. Mabuti na lang andito ka. Ikaw ang kompas ko. Kailangan masanay ka na sa sarili mong kompas sa susunod. Wala na ako sa pagbalik mo. Paano wala ka na sa pagbalik ko? May isang pasahero rito na naging kaibigan ko. Kinuha niya ako magtrabaho sa port. Regular ang kita. Mas malaki kesa sa kinikita ko dito. Libre pa ang pagkain at tirahan. Hindi na ako mahahamugan sa gabi pag natutulog ako sa folding bed dito sa terminal. Talaga? Masaya ako para sa'yo. Salamat. Alam mo, pinagdasal ko talaga na mabigyan na ako ng permanente at mas maayos na trabaho para maipagamot ko na ang nanay ko. Dininig agad ng Diyos. May pinadala siyang pasahero na tumulong sa akin para makamit yon. Napakabuti ng Diyos. Hindi ko alam na may sakit pala nanay mo. Ayoko lang kasing ikwento para hindi ako malungkot at matakot. Pero di ba ikaw yung nagsabi sa akin na kailangan nating maging malungkot? Na kailangan nating harapin yun? Ang tagal ko na kasing naging malungkot. Hindi naman habang buhay andun ako sa sitwasyon na yon. Kaya nga gumawa ako ng paraan para masolusyonan ko ang lungkot na yon. Umalis ako sa probinsya namin at naghanap ng magpapasaya sa akin dito sa Maynila. Nakahanap ako ng trabaho rito sa terminal at aaminin kong hindi laging masaya. Kaya alam kong meron pang ibang plano ang Diyos para sa akin. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Kaya eto, may panibagong magpapasaya sa akin. Paano ka nagiging ganyan ka positibo kahit na ang bigat na pala ng dala mo? Alam ko naman na kasing mabigat. Bakit ko palaging iisipin na mabigat? E di mas lalo ko lang pinahirapan ang sarili ko. Mamimiss ko yung mga ganyan mong salita. Makahanap pa kaya ako ng porter na katulad mo? O baka iba ang mahanap mo na mas kailangan mo sa susunod na gagawin mo sa buhay mo. Sa huling pagkakataon, pwede bang makasabay ka sa biyahe ko? Sabay kaming sumakay ng bus patungo sa Batangas. Magkatabi kami noon sa harapan at inabutan ko siya sa huling pagkakataon ng ulam na naka-plastic labo. Adobong baboy na nagmamantika ang sabaw noon. Nagpasalamat siya at sinabing kakainin na lamang niya yon pag nakarating na siya sa Calapan. Bibili na raw siya ng kanin dahil mukhang masarap daw ang sinuggest ko dati na ipares yon sa nagmamantikang sabaw ng adobong baboy. Napangiti ako. Alam kong mamimiss ko ang kasimplihan ni Banjo.
pero wala akong dapat na gawin. Hindi ko siya dapat pigilan na puntahan ang daan at kapalaran niya. Masaya kaming nagkwentuhan habang umaandar ang bus palayo sa Maynila. Maiksi lang ang biyahe namin yon, pero isa yon sa mga hiniling ko na sana ay pabagalin ng oras. Sabay na rin kaming sumampa ng ferry patungo sa Calapan kung saan ay matatapos ang biyahe naming magkasama. Doon ako nakaramdam ng lungkot. Napansin kong parehas lamang kami ng nararamdaman ni Banjo. Hindi kami parehong umimik noong nakababa na kami ng ferry. May iwan na noon sa port si Banjo habang ako naman ay babiyahe na papunta ng Puerto Galera. Habang nasa biyahe ay napaisip ako, baka nga may mga taong makakasama mo panandalian sa daan pero sa ibang kalsada sila bababa. Pwedeng pinagtagpo kayo ng tadhana sa isang daan pero magkaiba ang direksyon na pupuntahan ninyo. At hindi natin pwedeng masamain kung maiba man ng direksyon ng taong akala nating makakasama natin hanggang sa huli. Magkaiba tayo ng purpose sa buhay at eto lamang ang kailangan nating isipin lagi sa tuwing nalulungkot tayo pag may taong nagpapaalam sa atin. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking liham sa inyong #1 radio program sa Barangay Love Stories. Hangad ko na mapakinggan ito ng paulit-ulit sa inyong Spotify kung saan ako madalas na tumatambay. Muli maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso't kabarangay, Agatha. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.